Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Happy Sabbath! So nandito na po tayo sa pinakahuling Sabbath ng 2023. So masaya po ba ang lahat? Yes! Parang yung iba. Mayat na pa. Nantok pa. So yan po. Happy Sabbath po muli. Welcome po sa ating mga bisita. So may mga bagong mukha po tayong nakikita. Welcome po dito po sa Rockville. Ngayon po, bago ko po basahin yung atin pong maglilid ng ating pong worship ngayong Sabbath School, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Chronicles 16 verse 34. So ngayon po ay huling Sabbath na po. Sabi po dito, "O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." So, nawa po, magkaroon tayo ng mapagpasalamat na puso, lalo na po at ginaid tayo ng ating Panginoon sa huling Sabat na ito ng taong 2023. Ngayon po, ang ating pong worship ngayon sa Sabbath School, nagsimula po sa family time na pinangunahan po ng Mercado Family. Ang welcome remarks po, ang inyong pong lingkod. Susundan po ito ng opening song, Buhay ang Sabadong Eskwela. Opening prayer ni Brother Leonard Mindes. Musical offering po ni Sister Mehan and Brother Don. Special feature po ni Brother Joros about po sa Thanksgiving and Resolutions. Ang ating po mission story ay ating po mapapanood. After po ng ating mission story, magkakaroon po tayo ng sandaling care group time. Tapos po, magkakaroon po tayo ng lesson review, panel discussion. Saturday and Sunday po, pangungunahan ni Sister Jing Mitino. Monday and Tuesday ni Elder Don Baflor. Wednesday and Thursday ni Elder Merlito Mendez. Friday po ni Elder Joey Sevilla. Closing song po, Iglesia at Ako'y Hahayo. Closing prayer po ni Brother Edrel Perez. Song leader po natin ngayon ay si Sister Doreen Baflor. Ang ating pong worship sa umagang ito ay mangyayari po ayon po sa aking nabanggit. Ngayon po ay ibibigay ko na po ang pagkakataon kay Sister Doreen para po sa ating opening song. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin ang buhay at pamilya. Nagtagumpay
Ang taon na ito, dahil muli po kami nagtipon-tipon upang pagsilbihan ka po ng mga awit at magpaakalimig naman ng mga banal na salita. Dalangin naman sa maghapong ito ay maabot namin ang mga presensya at biyay pagpapala sa mamagitan ng inyong maglilingkod na maghahatid sa aming harapan. Dahil masabuhay namin ito at spiritual namin Panginoon at magamit namin ito sa buhay pang-araw-araw. Patawad po sa mga pagkakasala, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus ang ating tagapagligtas. Amen. Ano? Salamat po. Ano?
Good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Ah, salamat po sa nagbigay ng at ang topic po natin ngayon sa umagang ito, sa promotional talk ay give thanks or New Year's resolution, give thanks. Yan. Ano po ba ang kahulugan ng pagpapasalamat? Para sa inyo po, mga kapatid. Ano po yung word na pagpapasalamat para sa inyo? Kasi po, sabi po dito sa the word gratitude is derived from the Latin word gratia, which means grace, graciousness, or grateful. In some ways, gratitude encompasses all of these meanings. So, ayun, yung pagpapasalamat daw ay ano po ba yung grace? Di ba biyaya po, no? Biyaya. Kumbaga, lahat daw po ng grace, graciousness, or gratefulness is sakop po siya na pagpapasalamat or yung biyaya dahil po tayo nagpapasalamat. So, bakit nga po ba tayo nagpapasalamat? Kapatid, bakit po ba tayo nagpapasalamat? Di ba, minsan kapag may nagbigay sa atin ng regalo or may ginawang mabuti sa atin, and sabi po ng dalawang psychologist, sabi nila, counting blessings boosts your health. And Dr. Robert A. Emmons of the University of California, Davis, and Dr. Michael E. McKellough of the University of Miami have done a research showing that grateful people had less depression and stress, lower blood pressure, more energy, and greater optimism, and slow down the aging clock. So yung mga kapatid, yung mga taong mapagpasalamat daw, sila daw po yung, sabi sa research nila, sila yung less madapuan ng depression. Sila yung kadalasang masayahin. Sila yung hindi mainitin ang ulo. Lower blood pressure. Tsaka sila yung mga maraming energy. At tsaka, bumabata sila tingnan. Ayan. So, meron po akong 5 punto na babanggitin sa inyo ngayon. Sa umaga ito. Unang-una, ayan, being thankful is a choice. Sabi po sa Leviticus 22 verse 29, kung kayo po yung mga Biblia, sabi po dito, and when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. Ayan. Sabi po dito, tulad ng lagi nating naririnig na happiness is a choice, dapat po lagi natin pipiliin na magpasalamat. And kung tayo po ay magpasalamat noong mga nakaraang taon, ay naway madagdagan ito ngayong panibagong taon. Yan. Kasi yung pagpapasalamat po hindi po siya pinipilit. Kumbaga, nasa sa atin po yan kung gusto natin i-acknowledge yung nagbigay sa atin ng tulong. Siyempre po, parang pasasalamat na rin po doon sa tumulong sa atin. Parang ayun po yung give thanks natin doon sa mga tumulong sa atin. Ayan. Being thankful is a choice. Second po is start the day with a thankful attitude and end the day with it. Sabi po sa Psalms 92 verse 1 to 2, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. So, ugaliin po natin pagkagising pa lang sa umaga ay magpasalamat na tayo sa Panginoon kasi pagkagising pa lang sa umaga is a blessing na po para sa atin. Ayun, at hindi lang po sa umaga, bagkus ay hanggang gabi din po daw. Pag in-start po natin siya ng, siyempre, pag nagpasalamat po tayo sa umaga, parang ang saya-saya natin, uy, thank you Lord kasi ang ganda ng araw, walang problema, bagong opportunity, bagong buhay na naman sa
na dumagdag sa iyo. Ayan. Kung tayo ay nakapagpasya na maging mapagpasalamat, kailan po natin ito sisimulan, tuwing kailan po natin ito gagawin, at hanggang kailan po. Tayo po ay in-encourage ng banal na kasulatan na sa pagdilat pa lang sa umaga ay magkaroon na tayo ng attitude na magpasalamat. Napakarami pong bagay ang maaari natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya hanggang sa paglubog ng araw, maaari pa rin po tayo magpasalamat. Ayan. Start the day with a thankful attitude and end the day with it. Third po is give thanks to every situation. Ayan. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, in every give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Oh, sorry. So yung pangatlo po ay give thanks to every situation. Ito po yung pinaka-common sa ating lahat kasi sabi po na magbigay po tayo ng pasasalamat sa Panginoon kahit na mabuti man to or pagsubok. Kasi may karanasan po ako sa point na to kasi ngayong taon, kasi patapos na po yung taon 2023 to 2024 na po mga kapatid. Sa loob ng 2023, ang dami pong dumating na pagsubok ngayong taon para sa akin. And sa lahat po ng mga pagsubok na yon, mga trials, challenges, parang ayun po yung nagpalakas po sa akin. Hindi lang po physically, emotionally, but spiritually po mga kapatid. Marami po ako natutunan ngayon and tulad po ngayon, ito po first time ko po mag-promotional to. Hindi ko po talaga anong gagawin, magpatulong lang po ako. Ayan, natawin ko pong na-try na lumabas po ako sa comfort zone ko kasi hindi naman po ako magaling magsalita. And tinatry ko po yung best ko para may ibahatid to sa inyo. Tulad po ng lesson review, nag-lesson review po ako sa Maysa. Speaker din po. Ayan, yung mga hindi po ako sanay, gano'n, hindi po ako marunong o hindi po ako magaling. Ayan, tinanay ko po siya ngayong taon. Ayan, kaya ako po siya tinanggap nung unang pagka-chat niya ni Nicole kasi parang ito na lang yung part na hindi ko pa na-try. So parang, ginab ko na po, para na rin po ito sa akin at para sa Panginoon. Para po ma-improve pa. Ayan. So yun. Magbigay po tayo ng pasasalamat, hindi lang po sa mga bagay na mabubuti na dumating sa akin or sa atin. Bagus ay isama na rin po natin sa pagpapasalamat yung mga challenges and trials na dumadating sa buhay natin. Give thanks to every situation. Pangapat po is give thanks and trust God even in the dark of night. Sabi po sa Psalms 119 verse 62, at midnight, I will rise to give you thanks to you because of your righteous judgment. Yan. Katulad po ng nabanggit sa pangatlo kung saan po tayo dapat ay magbigay pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay ini-encourage na kahit ang mga pagsubok ay pagpasalamat pa rin sa Panginoon. Sapagkat ito ay maaaring makatulong sa ating paglago. Tandaan po natin na kahit diligan ng halaman ng maduming tubig, ito ay hindi basta-bastang namamatay. Gamitin po natin ang mga negatibong bagay upang makamtan natin ang tagumpay. So, ayan. Katulad rin po ng number 3 na ito po ay specifically tinutukoy yung mga challenges or yung mga pagsubok na dumating sa atin. At kailangan din po daw natin na magbigay pasasalamat sa mga pagsubok dahil ayun po yung dahilan kung bakit tayo malakas ngayon. Kasi ako po, natutunan ko rin po ngayon 2023. Kasi ayun nga po, maraming dumating na pagsubok. Hindi ko po siya, ngayon ko lang pong taon na na-realize na hindi ko po siya tinitignan as negative na. Kumbaga parang kapag may pagsubok, parang ang iniisip ko, ano na lang po Lord ang gusto mong ipa-realize sa akin? Or ano pong gusto nyo ipakita sa akin? Ganun. Parang pinapakita sa ng Panginoon kapag may pagsubok ka na dito ka mahina, kumbaga kailangan mo maging malakas dito. Kumbaga parang ito yung mga, syempre po, di ba kapag hindi ka naman, kunyari po sa sundalo, hindi ka naman po agad-agad malakas kung hindi ka magte-training. Kumbaga kung walang pagsubok, hindi ka agad lalakas kasi hindi mo alam kung ano yung pagsubok. Give thanks and trust God even in the dark of night.
And lastly po, and give thanks, the victory is ours. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus. Alam naman po natin na binayaan tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tanggapin ito ng buong puso. Ganyan din po ang tagumpay. Nasa atin na po ito kung i-claim lamang natin ang Panginoon. At ito ang pinakakailangan nating ipagpasalamat sa Kanya. Ayan. Hinihintay na lang po tayo ng Panginoon sa ating paglapit at pagbabago sa Kanya. Naway ang mga natutunan natin ngayong buong 2023 ay magamit natin sa next year, 2024, naway maging malakas po pa po tayo sa ating spiritualidad, and naway magamit pa po tayo sa gawain. Yan. Para po sa conclusion, and tapos na po ako. Ang 5 points po na kailangan po natin tandaan. Una-una ay being thankful is a choice. Hindi po tayo pinipilit. Yan. Second, start the day with a thankful attitude and end the day with it. Third is give thanks to every situation. Fourth is give thanks and trust God even in the dark of night. And lastly, give thanks, the victory is ours. Naway, the best po tayo sa awa nito. Happy Sabbath po yan. Happy New Year po sa ating lahat. Amen. Pangsanlibutang ulam. Kahalagahan ng isang paanyaya, Susana, December 30, Ghana. Ilang daang mga estudyante ng Seventh-day Adventist at kanilang mga kaibigan ang nagkasama-sama sa isang iglesia sa campus ng isang pampublikong universidad sa bansang Ghana sa West Africa. Mula sa harapan, inanyayahan ng isang pastor ang mga may personal testimony tungkol sa kung paano nila ibinigay ang kanilang mga puso kay Jesus upang ibahagi sa isang bisitang Adventist mission worker pagkatapos ng pagsamba sa araw na iyon. Kabilang sa mga nanatili pagkatapos ng pagsamba ay isang 22 anyos na estudyante na nagngangalang Susana. Si Susana, na kumikislap sa isang nahihiyang ngiti, ay nagsabi na ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus ilang buwan lamang ang nakalipas pagkatapos makipagkaibigan sa mga Adventist students sa university. Nang siya ay napilit para magbahagi pa ng mas malawak na detalye, sinabi niyang nagsimula ang kwento 2 taon na ang nakalilipas sa kanyang bayan. Habang siya ay nasa bahay na nagbabakasyon, inanyayahan siya ng asawa ng kanyang kapatid na pumunta sa isang bahay-sambahan ng Seventh-day Adventist para sa isang child dedication. Ang kanyang hipag, na ang pangalan ay Comfort, ay ang tanging Adventist sa pamilya. Nais niyang ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, si Righteous, ay italaga sa Panginoon. Si Susana ay hindi kailanman sumamba sa isang Adventist na iglesia. Hindi pa siya nakatapak sa bahay-sambahan ng Adventist. Pumayag siyang pumunta. Ang kanyang karanasan sa unang pagsamba sa Adventist Church ay tunay na pumukaw sa kanyang puso. Nagustuhan niya ang musika at pag-awitan sa loob ng simbahan. Gusto niyang bumalik muli, ngunit hindi na siya inimbitahan ni Comfort, kaya hindi siya pumunta. Sa pagbalik niya sa universidad, naging matalik na kaibigan ni Susana, ang isang Adventist na estudyante na nagngangalang Lydia. Lumipas ang ilang panahon at inimbitahan ni Lydia si Susana na sumama sa isang grupo ng 30 Adventist na estudyante para sa isang prayer meeting. Ang mga estudyante ay umawit at nanalangin, at ang isa sa kanila ay nangaral tungkol kay Jesus. Nasiyahan si Susana sa prayer meeting
at inanyayahan siya ni Lydia na bumalik muli. Si Susana ay nagsimulang sumamba ng regular kasama ang grupo ng mga mag-aaral. Isang araw, sinabi ni Lydia sa kanya, magsasagawa kami ng pangangaral. Gusto mo bang sumama sa amin? Ang mga mag-aaral na Adventist ay nagplano na gamitin ang ilang panahon ng semestral break sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay sa isang bayan ng mga 12 milya, 20 kilometers, mula sa universidad. Inaanyayahan ng mga estudyante ang mga tao na dumalo sa mga evangelistic meeting sa gabi. Isang pastor ang mangangaral sa mga pulong. Pumayag si Susana na tumulong. Sumama si Susana sa 25 Adventist students sa pagbabahay-bahay sa umaga at pagkatapos ay pagdalo naman sa evangelistic meeting sa gabi. Mahigit 50 katao ang dumadalo sa mga pulong tuwing gabi. Sa simula ng mga pulong, tinanong ni Lydia si Susana kung gusto niyang magpabautismo. Oo, tugon ni Susana. Habang nakikinig siya sa pagsasalita ng mangangaral gabi-gabi, ang pagnanais na magpabautismo ay lumago sa kanyang puso. Siya ay lalong naging interesadong marinig ang mangangaral na nagsasalita tungkol sa ikapitong araw, ang Sabado, bilang ang Sabat sa Biblia. Nakita niya na ang mangangaral ay sumusunod sa Biblia. Nagustuhan niya ang musika at ang pag-aawitan. Alam niya kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod. Ngunit makakatanggap kaya siya ng imbitasyon. Sa pagtatapos ng mga pulong, tinanong siya ni Lydia, gusto mo ba talagang magpabinyag? Oo, sabi niya. Si Susana ay kabilang sa 20 katao na nabautismuhan. Labis ang tuwa ni Lydia ng pag-ahon ni Susana mula sa tubig at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ng mga pulong, bumalik si Susana sa kanyang bayan at sinabi kay Comfort ang tungkol sa kanyang bautismo. Napakasaya ni Comfort. Hindi na siya ang tanging Adventist sa pamilya. Bakit ibinigay ni Susana ang kanyang puso kay Jesus? Walang alinlangan na ang banal na espiritu ay nagsalita sa kanyang puso. Ngunit nagsimula ang proseso sa isang simpleng imbitasyon sa simbahan. Nang pumunta ako sa simbahan ng Adventist sa unang pagkakataon, nagustuhan ko kung paano sila sumamba, sabi ni Susana. Pero hindi na ako inanyayahang muli, kaya hindi na ako bumalik. Naghintay ako ng isa pang imbitasyon. Pagkatapos ay inanyayahan ako sa universidad, pumunta ako, at ako ay naging isang Adventist. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ngayon ay makakatulong sa pagpapalawak ng Adventist education na may 2 proyekto sa West Central African Division. Ang pondo ay mapupunta sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo sa Nursing and Midwifery Training College sa Ghana, kung saan nag-aaral si Susana, at ang pagbubukas ng isang bilingual school sa Cameroon kung saan matututo ang mga bata tungkol kay Jesus sa French at English. Salamat sa iyong masaganang handog ngayon. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabat po muli. So, napakagandang mission story po kung napakinggan po natin ng mabuti. Nagsimula ang lahat sa isang imbitasyon. So, hindi po natin malalaman yung sagot kung hindi po tayo magtatanong. Hindi po natin malalaman kung pupunta kung hindi natin yayayain magsimba, di ba? Isang beses siyang niyaya, tapos di na siya niyaya ulit. Gusto niya palang papala. So, pero gumawa ang Panginoon para mapalapit pa siya sa ating Panginoon. So, praise the Lord po sa ating mission story ngayon. Ngayon po sabi po, di ba, 13th Sabbath offering. So, ngayon po ay 13th Sabbath. Paano po natin kukolektahin yung ating offering? Per group po ba o may isa na lamang pong iikot? Isa na lang daw po. Kay Nard, okay lang ba? Sige, si Leonard daw po ay ikot para po sa ating 13th Sabbath offering. Tapos after po natin makollect yung offering po, nasabi naman po kanina sa mission story kung para saan po yung ating pong offering. Ito po ay para sa mga eskwelahan sa West
West Africa po. So, kukolektahin po to ni Brother Leonard. Tapos po, after po, pwede po kaya ipag-pray po to ni Brother Don. And then, magkaroon na po tayo ng care group time kung saan po mag-share po tayo. So, isang grupo na lang po dito, pangunahan ni Brother Don. Isang grupo po dito, pangunahan na lang po ni Sister Julie. Share nyo lang po kung ano po yung mga pasasalamat at prayer request po. Okay lang po ba? Tapos after po nun, magle-lesson review na po tayo. So again po, kakolektahin po yung ating offering. Pananalangin po ni Brother Don. Dalawang care group po. Dito po si Brother Don, Thanksgiving and prayer request. Dito po si Sister Julie, Thanksgiving and prayer request. So, request po ng song para po sa ating collect. So, maraming salamat po. Okay po, so nakapag-collect na po tayo para po sa ating 13th Sabbath offering. May I request po Elder Don for the prayer po for the offering. Po. Ito po muna ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat sa biyaya, sa mga blessings na aming panatanggap. Ngayon po itong 13th Sabbath ay napupunta po sa mission kung saan, Panginoon, narinig po namin ang kasintutong ulat na kailangan ng school, facilities, at iba pang mga activities na ginagawa po ng Seventh Day Adventist sa lugar niyo, Panginoon. Salamat na itong aming naibahagi ay makarating doon at makatulong sa mga non-Adventist na tulad po ng isa pong Adventist na niyaya ko lang magsimba kung hindi na siya niyaya, pero ikaw, Panginoon, ay gumawa pa rin ng paraan para siya makalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa bawat isa sa amin. Gayon din po sa mission ng iglesia na ito at mga kapatiran na sa kanilang tahanan na hindi po makakarating ay iyong pagpalain, Panginoon. Dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. So maraming salamat po ulit sa atin po mga participants sa ating worship. Ngayon po, Thanksgiving and prayer request po per group na lang po muna saglit. And then after po nun, mga 10 minutes lang po na Thanksgiving and prayer request per group, magkakaroon na po tayo ng lesson review by panel discussion. Happy Sabbath po ulit. Saan ba yung sila pumunta?
niyo na. Ayan, si Joros, si Anya, si ano ulit? Chloe pala. Yung kalit na yun. Okay, so, ayan, good morning, ano? Bago tayo mag-start, para sa ating sharing time, kasama natin ang ating mga prayer request. Okay, sino may mga prayer request sa inyo? Ikaw, sino ulit pala? Crystal. Okay, si, ano? Bro, meron mga prayer request. Kasama nyo pa lalaki. Brother Joros, meron ka pang prayer request? Ay, kanigat pa na headphone ng Okay, meron. Sino pa? Kayo dyan, may mga prayer request po ba kayo? Tsaka ano po, studies. Studies po. Studies. Ayan, so, okay. Studies, health, at yung family po ni Brother Lan. Wala niyo pa makakawa? Yung kanyang asawa na si ano pangalan? Leia. Okay. Tayo po, ano lang yun? Sila lang, Panginoon, so parang ito, ang aming kasalanan. Dali, ito, ang ating asawa. Sa ating dahil, sa kanyang lahat, strong, mapasok man, pero ito ay isang buhay. Hindi ko ang inakaasa ay isang sarili, kundi ang gawin ng sarili sa Panginoon, ang kalusugan bawat isa. Nawa Panginoon sa dating sakit, lalo pa kami mag-healthy dahil sino na sakit man, minor, pero sa katawan tayo. Hindi po ang nilalangin ng mga estudyante, kanyang studies, kanyang nalapit na kanyang graduation, at bago yun ay magsulit sa mga huling buwan na ito ay nawa Panginoon ang alaman nila sa langit sa kanila upang ma-achieve nila ang kanilang nais natin pang pinadalangin natin. Amen. Amen po. Bakit namatay? Balik mo na. Reality sa atin. Suicide sa atin. Yeah, that's it. Okay, sabi dito, meron tayong 10 minutes. Ano po? 10 minutes. Sharing time, discuss outcomes activities, testimonies, experience, by the group. Okay, meron tayong interest, kaibigan na kausap ninyo. Pwede ninyo i-share. Tapos, kung kayo ay nakapagbigay ng pangangailangan nila, pwede ninyo i-share. Kung may mga plano po kayo, nakikitahan sila at sila pwede ninyo i-share dito. Hindi po handa po ang ating mga kabataan para siya ang lahat at tatahan. So, yun po, no? So, sino mauna? Mga kapatid, Joros, kapal Joros. Kaya kapag i-share sa alim ba? Ayan, basahin mo lang. Pipili ka lang dyan sila. Meron po ba? Meron tayo na isa. yung mga testimony na lang. Okay, testimony. Iyan taon na lang. Sige po. Sino po? Testimony.
Tsaka salamat din po pala sa ano. Salamat po sa Panginoon dahil nagagamit na po ako sa iba. Lalo na sa school kasi doon po yung ano transfer service po kasi yung ano po. So, natatrain po ako sa bahay at the same time dito rin po. Na-apply ko na po sa Kapag tayo ng school, natitrain tayo, dapat i-share mo natin dito sa local church. Sino pa gusto mag-share? Sister Chloe, mas mag-share. Meron ka ba? Si Anya. Kanya po, meron Kasi hindi na siya ba? Ano gusto mo share? So lahat na tayo may mga kanyang experience. At uy, ngayon pala. Halika, magpadali. Next, sino pa gusto mag-share? Sila po dyan. Kalimutan mo pa tayo 5 minutes. Ikaw, bro? Si ano? Si Ase. Share. Ayan, nakatingin sa taas. Dito lang. Tingin ka lang sa iba. Ano? Ayan. Ganun nga po. Para sila ayan. Meron ka ba dyan? Gusto mo i-share? Meron ka bang nakausap? Kasi Amiel, meron ka bang share? Pili lang po dyan. Sino? Sige na, share. Share lang po. Para ma-inspire mo sila. Sige na lang. Alin dyan? Number 3. Ano ba? Plan and follow up for interest. Sino nasabihan mo? Sila? Sila? Justin? Si ano? Sige. Ayan, so yun yung kanyang pinabalot. Kasi dati po yung pag-buhay. So, minsan ano po, ayan. So, ginagawa ni Daniel na pinapalot ulit para mag-join ulit sa ating buhay. Ngayon po ay, ayan. So, wala na po yung gusto mag-share. Okay, so, tapos niyan ay, ayan po no, yung tennis po ay nag-iisip po sa outreach tulad po ng funeral service, tulad po ng serenading. So last week kami ay nag-serenade caroling sila si Anya, from Chloe. So ang nanibigay na provide po dito ay pamahagi naman sa ating mga interest is mamaya po bibigyan din natin. Kaya yung kanya pangailangan ay natin sa bahay. Ayun, hindi na kami nakapunta kay Latito kasi hindi na bahay. Kaya natin natin sila na Sergey. Ayan po no, so tayo po ay tumayo para sa ating panalangin. At lang
Liza at saka si Cristel. Kamayan niyo po yung ating mga bisita. Yan ba yung kakamit?